Kabanata 41-45. Kakaalis lang ni Alex sa Ganoderma, mabagal ang lakad. Naisip niya, mapapalabas si nanay sa loob ng 2 araw, ngunit nawala ang aming ari-arian. At saka, pinalayas ako ni Claire, kaya wala kaming matutuluyan. Ang pagbili ng property ang priority ko ngayon. Ngunit alam din niyang itinago ng kanyang ama ang pagkakaroon ng 1,000 miles conglomerate sa kanyang ina. Narinig niya ito kay Lex mismo. Dapat ko bang sabihin sa kanya? Naisip niya, hindi niya magagamit ang alinman sa kanyang mga pondo kung hindi niya ito bibigyan ng tamang paliwanag. Nagpasya siyang ilihim muna ito sa ngayon. Kasangkot ang 1,000 miles conglomerate sa gawaing underworld, kaya tinitingnan sila ng karamihan bilang mga mafia o thug. Maaaring ito ang dahilan kung bakit itinago ng kanyang ama ang conglomerate sa kanyang ina. Hindi mabuting sabihin sa kanya ang katotohanan ngayon. Pagkatapos kukuha lang ako ng maliit na apartment. Sasabihin ko sa kanya na galing sa ipon ko ang pera. Napagdesisyonan na, nang tatawag na sana si Alex ng taxi para bumalik sa ospital, sinigawan siya ni Cheryl mula sa likuran, "Alex, Alex. Bakit ka ba nagmamadali, Diyos?" Naglalakad si Cheryl palapit sa kanya. Tumingon si Alex at naramdaman niyang nanlaki ang mga mata niya. Habang nagjo-jogging siya, ang dibdib ni Cheryl ay tumalbog kung saan-saan, na parang talbog na ito palabas. Ito ay medyo ang paningin. Ahem, oy, Dr. Coney, bakit mo ako sinundan? May nangyari pa ba? Ayos lang ba ang batang babae? Hindi, ayos lang siya. Gusto lang ni Lolo na i-treat kita sa isang pagkain. Lolo mo, ano naman sayo? Hulaan mo. Napangiti si Alex. Napakaganda ni Cheryl sa sandaling ito, napaka-drip-dead gorgeous. Hindi maiwasang maalala ni Alex ang intimate moment nila sa elevator ilang araw na ang nakalipas. Bahagyang nahiya si Cheryl sa kanyang titig. Namumula ang pisngi niya habang nakaturo sa kaliwa niya. May alam akong restaurant doon. Naghahain nito ng ilang magandang bagay. Bakit hindi tayo kumain dyan? Sumagot si Alex, I don't mind. Bulalas ni Cheryl, Tara na. Sa likod lang ng eskinita na ito. Naglakad ang dalawa sa eskinita. Maya-maya lang, may hamarang na grupo ng 5 sa kanila. Armado sila ng mga paniki na parang mga mandar-ambong. Hinawakan ni Cheryl ang kamay ni Alex sa gulat. Bamulong siya, nandito ba sila para sa atin? Bumilis din ang tibok ng puso ni Alex. Namana niya ang mga kasanayan sa medical na martial arts ng kanyang ninuno at natutunan din ang force. Ayon sa kanyang ninuno, siya ang magiging manlalaban ngayon. Gayunpaman, hindi niya kailanman ginamit ang alinman sa mga ito sa isang aktwal na laban kaya hindi siya sigurado kung gagana ito. Hinawakan niya ang kamay ni Cheryl at tumalikod, naghanda na tumakbo para dito. Gayunpaman, may 4 pang lalaki na nagpakita sa kanyang likuran. Nakasuot sila ng parehong damit, may hawak na parehong paniki. Halatang halata na ang mga lalaking ito ay narito upang kunin sila. Anong gagawin natin ngayon? Oh God, sabi ni Cheryl habang nanginginig sa takot. Si Chi ay dumadaloy sa kanyang buong katawan, dumadaloy sa kanyang mga kalamnan at buto. Pinuno siya ng parang kulog na pakiramdam na iyon ng walang limitasyong enerhiya. Tumayo siya sa harap ni Cheryl. Huwag kang matakot, paprotektahan kita. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mo. Mangarap pa. Tumawa ang lalaki habang tinititigan si Cheryl pataas at pababa. May peklat sa mukha ang teen leader. Nakakakilabot ang kanyang mukha. Sa nakikitang magagandang katangian at hubog ng katawan nito, hindi niya naiwasang gugustuhin siyang unahan siya. Hindi ko ine-expect na ganoong kagandahan ang magiging reward ko. Akin ang babaeng ito, bro, huwag mo lang siyang itago sa sarili mo. Ang pagbigay ay pag-alaga. Pagkatapos kong gawin sa kanya, ibibigay ko siya sa inyo. Nawala ang kulay sa mukha ni Cheryl nang makaramdam siya ng unti-unting pagkabigo at takot. Malamig ang tingin ni Alex. Anong gusto mo? Tumawa si Scarface. Gusto ka naming sirain. Napakamahal mo, maliit ka. May nagbigay sa amin ng kabuoang 2 milyon para mabali ang pareho mong paa. Gusto nilang sampelan mo ang iyong sarili ng 100 beses din. Halika, kung alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, lumuhad ka at sampelan. Bigyan mo kami ng magandang palabas, hindi ba? Kung hindi mo kami bibigyan ng pagpipilian kundi ang gawin nito sa aming sarili, hindi lang ito aabutin ng iyong mga paa.
Mark, ilabas mo ang iyong telepono at magsimulang mag-record. Naging malamig ang ekspresyon ni Alex. Sino ang nagpadala sa iyo? Napangisi si Scarface. Gusto mo ba talagang malaman? Lumuhad at sampilan mo ang sarili mo pagkatapos. Kung bibigyan mo ako ng magandang palabas, maaari kong isaalang-alang na sabihin sa iyo. Tumango si Alex. Paano ito? Lumuhad ka at sinampal ang iyong sarili ng 100 beses. Kung gayon, maaari kong isaalang-alang ang pagpapalam sa iyo ng madali. Ano? Nataranta ang mga tulisan na akala nila ay mali ang kanilang narinig. Bago dumating, narinig nila na ang taong ito ay isang bagay na walang kabuluhan. Hindi man lang siya pinayagang maging matalik sa sarili niyang asawa at kinailangan niyang magpaalipin para sa kanyang biyenan. Paano ang isang walang kwenta gaya niya ay maglalakas loob na magsabi ng mga ganoong salita sa kanila? Wala na ba siya sa isip niya? "You're have some guts, I'd give you that you brat." Mukhang kailangan mong magpaalam sa lower half mo at sa mga braso mo. Napangiti si Scarface, itinaas ang paniki sa itaas ng kanyang ulo, malapit ng basagin ang mga binti ni Alex. Nagkaroon ng malakas na kalabog na sinundan ng kaluskos. Ang kahoy na paniki ay nabasag mismo sa balat ni Alex at sa dalawang bahagi mula sa pagkakatama. Tumigil ka, napasigaw si Cheryl sa sobrang takot. Gayunpaman, may naramdamang kakaiba. Ang makapal na paniki ay nasira sa kalahati, ngunit si Alex ay tila kakatwang kalmado. Nakatayo siya doon, walang ekspresyon at hindi gumagalaw kahit isang kalamnan. Parang wala siyang nararamdamang sakit. Natigilan din si Scarface. Marami siyang nabali na mga paa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakatiis sa impact ng paniki, lalo pa ang malakas na impact para maputol ang paniki sa kalahati. Si Alex ay nakatayo doon, inilipat ang kanyang timbang sa kanyang kabilang binti. Tuwang-tuwa siya, ang lakas na ibinigay sa kanya ng kanyang ninuno ay nagawa niya ng mabuti. Hindi niya pinag-uusapan ang lakas ng pag-atake ng kasanayang ito, ngunit ang hindi kapani-pani walang depensa na ibinigay nito. Para siyang isang invisible na kalasag na nagpoprotekta sa kanya sa anumang pag-atake. Habang siya ay inaatake sa Shin, isang malaking daloy ng chi ang sumugod dito. Parang sinasalamin nito ang pag-atake, mapoprotektahan nito kaagad ang ilang bahagi ng katawan nang hindi man lang siya nagdudulot ng sakit. Hindi ka nasaktan. Kaking gulat ni Scarface. Oo, ngunit hindi ka magiging, sabi ni Alex habang ibinabaling ang kanyang binti patungo sa Shin ni Scarface, inatake niya ang parehong lugar kung saan siya inatake ni Scarface. Sa isang malakas na kaluskos, nabali ang Shin ni Scarface. Isang malakas na sampal ang sumunod habang ang mukha ni Scarface ay sinampal at nahulog siya sa lupa. Samahan natin siya. Nagsisigawan ang natitirang mga masasamang tao, na sumugod kay Alex. May tiwala si Alex sa sarili. Matalas ang kanyang mga mata at isip, nakatutok sa parehong pagprotekta kay Cheryl at pagpapabagsak sa kalaban. Inagaw niya ang isa sa kanilang mga paniki at sinimulang indayog ng malakas ang mga ito. Napakalaki ng kanyang lakas, para siyang nasa isang killing spree. Ang natitirang mga hitmen ay sumigaw sa sakit, hindi na makalaban. Noong una ay naisip ni Cheryl na tapos na siya para kanina. Ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ni Alex. Puno ng paghanga ang mga mata niya. Nang sinubukan ng ilan sa mga thug na haras siya gamit ang kanilang mga paniki, inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan nila habang nakikipaglaban siya upang protektahan siya. Nag-iwan ito ng matinding impresyon sa kanya. Hoy! Sinundot ni Alex ng paniki si Scarface sa kanyang bali na binti. Sino ang nagpadala sa iyo upang baliin ang aking mga paa? Tumangging-tumanggi si Scarface noong una. Gayunpaman, mas idiniin ni Alex ang kanyang nabali na Shin na nagdulot ng matinding sakit. Hindi na niya ito kinaya at nakiusap, "Please stop. Tumigil ka. Aaminin ko, sasabihin ko sa'yo. Ito ay Spark Rockefeller mula sa Rockefeller Group." Nakaramdam ng matinding galit si Alex nang marinig ang pangalang yon. "Tanga ka, hindi pa nga ako naghihiganti, at dito mo ako sinusubukang makuha. Well then, so be it. Bibigyan din kita ng life lesson. Tawagan si Spark ngayon, sabihin sa kanya na nahuli mo ako at isang kagandahan."
Sa taunang pagdiriwang ng As-Exes, hindi kapani-paniwalang nabigla si Spark na si Lord Lex Gunther mula sa Thousand Miles Conglomerate ay nanindigan para kay Alex. Hindi niya maintindihan kung bakit tutulungan ni Lord Lex ang isang walang kwentang bagay na tulad ni Alex. Kung gusto ni Lex na bugbugin ang kanyang lolo, si Bill Rockefeller, ang magagawa lang ni Spark ay manood. Hindi siya kailanman mangangahas na magpakita ng anumang senyales ng paghihiganti. Nangangahulugan iyon na hindi niya magagawang maghiganti kay Alex sa pagkabali nito sa braso. Bukod dito, nag-aalala pa rin ang Rockefeller Group tungkol sa Thousand Miles Conglomerate na naghahanap din ng paghihiganti laban sa kanila. Gayunpaman, nalaman niya kalaunan na may utang si Lex kay William. Ngayong binayaran na niya ang pabor, wala na siyang utang sa Rockefellers. Bukod dito, sinubukan ni Alex na tawagan si Lex minsan, ngunit nauwi sa pagsigaw at pagbabanta. Walang kinatatakutan si Spark noon. Kaya naman, kumuha agad siya ng ilang tao para makipag-deal kay Alex. Sing-sing sing-sing sing-sing. Sa sandaling iyon, isang batang modelo ang nagmamasahe kay Spark sa isang club. Nang matanggap ni Spark ang tawag ni Scarface, nagliwanag ang kanyang mga mata. So, na-deal na ba siya? Oo, Mr. Rockefeller. Nahuli namin ang brat at isang kagandahan din. Siya ay talagang napakaluker. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kagandahan. Natigilan si Spark. Nahuli mo si Dorothy. Tumango si Scarface, yeah. Sa tingin ko ang pangalan niya ay Dorothy. Labis na infatuated si Spark kay Dorothy kaya sumigaw. Siya sa telepono, huwag mong pagtripan ang babaeng iyon. Akin siya, nasaan na kayo? I'll head over right now. Tandaan, huwag mo siyang lagyan ng daliri. Bibigyan kita ng isa pang 2 milyon pagdating ko. Pagkababa ng tawag, itinulak ni Spark ang batang modelo. Kung ikukumpara kay Dorothy, ang batang modelo ay basura lamang. Nako Dorothy, hindi ko ginustong kumilos kaagad sa iyo. Napunta ka dito, tiyak na ito ang kapalaran. Alam niyang makikipagtalik siya kay Dorothy, sumugod siya sa kinaroroonan ni Scarface. Nagpasya pa siyang uminom ng tableta. Narito ako, hipag. Gayunpaman, laking gulat niya nang makarating siya sa kanilang tagpuan. Walang anumang hipag sa paligid. Sa rundown na bahay, si Scarface at ang mga kababata ay nakaluhod sa isang maayos na hilera. Lahat sila ay sinasampal ng malakas ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling mga mukha. Si Alex naman ay cockily na nakaupo sa isang shelf nakatingin sa kanila. Natakot si Spark sa kanyang nakita at sinubukang tumakbo para dito. Gayunpaman, walang paraan para malampasan niya si Alex. Ilang saglit lang ay nakunan na si Spark. Alex, anong ginagawa mo? Hindi mo magagawa ito. Agad siyang sinampal ni Alex sa mukha. Anong ibig mong sabihin? Bakit wala akong magawa sa'yo? Sino ang nagtakda ng mga patakaran, ha? May sumunod pang 4 na sampal. Pakiramdam ni Spark ay umiikot ang ulo niya. Siya ay umungal sa galit, sampilan mo ako muli at pagsisisihan kita. Smack, bakit hindi kita masampal? Smack, tingnan mo kung pagsisisihan ko ito. Smack. Sino ngayon ang nagsisisi, ha? Smack, smack, smack. Napansin ni Spark na namamanhid na ang mukha niya sa lahat ng sampal. Para siyang nakuryente. Akala niya ay mamamatay na siya sa lahat ng pambubugbog na ito. Kaya, nagpasya siyang itigil ang pagmamatigas at humingi ng awa. Please bro, tigilan mo na ako sa pagsampal. Aaminin ko, nagkamali ako. I'm sorry, itigil mo na lang. Masakit. Sinampal ulit ni Alex. Sino ang kapatid mo, ha? Anong ginagawa mo noon? Aminin ang iyong mga pagkakamali. Sinusubukan ng iyong ama na kunin ang aking mana, at gusto mong kunin ang aking asawa. Sa tingin mo ba talaga ako, si Alex Rockefeller, ay isang uri ng mahina? Hinawakan ni Alex si Spark sa leeg niya at binuhat. Diretso ang tingin ni Alex sa kanyang mga mata. Walang sinuman ang maaaring kumuha ng anuman sa akin hanggat ito ay akin. Babawiin ko ang lahat gamit ang sarili kong kamay. Bumalik ka at sabihin mo sa tatay mo kung ano ang nangyayari sa paligid. Malapit nang dumating ang karma sa kanya. Malapit nang manig ang katotohanan, patuloy ni Alex. Pagkatapos noon, sinuntok ni Alex si Spark sa bituka. Ang suntok ay napuno ng malakas na daloy ng chi.
Masisira nito ang mga reproductive organ ni Spark sa paglipas ng panahon at sa loob lamang ng isang buwan, mawawala na siya ng kakayahan na ganap na makipagtalik. Umalis si Alex sa rundown house at nakipagkita kay Cheryl, na naghihintay sa restaurant. Magkasabay silang magtanghalian. Bago humarap kay Spark, pina-order ni Alex si Cheryl ng pagkain at hintayin siya. Habang pinagmamasdan niya si Alex na paalis, sinaway ni Spark si Scarface. "Fuck. Scarface, scammer ka. Pumayag akong bayaran ka ng napakaraming pera, at sinusubukan mo akong lokohin. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang pinakamahusay na manlalaban sa Teal Street? Paano ka magiging pinakamahusay kung hindi mo kayang harapin ng isang laruan lamang ng lalaki?" Sa isang bali ng Sheen, si Scarface ay nagalit din. "How dare you fucking napag-alitan ako? Sabi mo mahina siya, pero malakas siya at mabilis din ang mga galaw niya. Maaari kanyang punatin gamit ang isang braso. Alam mo ba, ako, si Scarface, ay hindi basta-basta iiwan ito sa ganitong paraan. Babalik ang aking kapatid na babae sa loob ng 2 araw. Haharapin natin ang brat na yon." Kasabay nito, dumating si Beatrice sa mansyon ng Essex. Wala siyang klase sa gabi, kaya mas maaga siyang umuwi kaysa karaniwan. Gayunpaman, napansin niyang bumubulong sa sarili ang kanyang ina. Binabanggit ni Claire ang mga pangalan tulad ng walang kwentang piraso ng tae, basura, at ingrate. Hinubad ni Beatrice ang kanyang sapatos at nagtanong, "Nay, kanino mo binubulong-bulong? Hindi mo ba pinalayas ang Rockefeller idiot na iyon? Dumating ba siya para magmakaawa na bawiin mo siya?" Laminggo-linggo si Beatrice sa buong bahay, handang palayasin muli si Alex. "Hindi," tumango si Claire. "Maganda na ngayon ang tanga na iyon." Nakipag-ugnay siya sa apo ng maalamat na doktor ng California. "Nasample pa ako sa Ganoderma dahil sa kanya. Naiinis lang ako." "Ano? Sinampal ka ng walang kwentang pirasong iyon? Puputulan ko siya." Hindi siya ang sumampal sa akin. Isa iyon sa mga babaeng pasyente doon. Pinagalitan ko ang apo at sinampal. Hindi ako nagalit dahil sa sampal. Galit ako na ang ingrate na iyon ay nakipag-ugnay sa ibang babae. Kaya naman pumayag siyang umalis at tumira sa kanya. Nag-thumbs up si Beatrice sa kanyang ina nang marinig niyang pinagalitan ni Claire ang apo ng maalamat na doktor ng California. "Nakakagulat ka, inay. Pinagalitan mo ang bitch na yon. Gaya ng nararapat. At saka, hindi ba ito isang magandang bagay? Kung alam ni sis ang tungkol dito, sa wakas ay susuko na siya sa kanya, at maaalis natin siya sa ating buhay minsan at para sa lahat. Halika, huwag kang magalit. Mag-dinner na lang tayo, gutom na ako." Naghanda na si Claire ng hapunan, inihain na ang lahat sa mesa. Glay. Iniluwa ni Beatrice ang isang subo ng aubergine. "Ma, ano po ito? Sinusubukan mo bang lasunin ako?" Pagkatapos ay sinubukan niyang hugasan ito ng sabaw. Gayunpaman, iniluwa din niya iyon, iniluwa sa buong mukha ni Claire. "Nay, gamot ba ito o sabaw? Bakit ang bitter nito? Marunong ka rin bang magluto? Ito ay kasuklam-suklam kumpara sa kung ano ang magagawa ng ingrate na iyon. O whatever, order na lang tayo ng takeout." Biglang umalangaw muli ang boses ni Beatrice sa buong bahay. "Ugh, Mom. Paano mo nagawa ito? Ang puti kong damit ay puro itim. Pinag-iwalay mo ba ang madilim at maliwanag na kulay? Ano? Saan? Oh Diyos, sa tingin ko ang pagpapaalis sa ingrate na iyon ay isang pagkakamali. Nay, kumuha ka ng kasambahay, masisira ang bahay natin kung hindi." Biglang tumunog ang doorbell. "Sino ang hinahanap mo?" Binuksan ng dalawa ang pinto. Isang lalaki at isang babae, kasama ang isang batang babae, ang nakatayo sa kanilang pintuan. Sila ang pamilya Carter. Ang kanilang anak na babae ay ang halos mabulunan sa isang piraso ng Mountain Hawthorn sa Ganoderma. Ipinaliwanag ni Charles ang lahat sa kanyang asawa, si Hailey Lawson. Pinagpawisan si Hailey dahil sa takot. Binuhay ni Alex ang kanyang anak na babae at binigyan si Dr. Coney ng acupuncture method ng libre, kaya naman lumuhad sa kanya ang maalamat na doktor ng California. Kaya, nadama ni Hailey na dapat niyang pasalamatan si Alex ng personal at gantimpalaan siya ng malaki. Umiti si Charles at nagtanong, "Maaari ba akong magtanong, nasa paligid ba ang batang doktor na si Rockefeller?" Nagpout si Beatrice, "Anong batang doktor na si Rockefeller?
Ikaw ay nasa maling lugar. Ha, teka, hindi ba ito ang bahay ni Dorothy Essex? Hinahanap namin si Alex Rockefeller, ang batang doktor. Isang walang kwentang piraso lang si Alex. Kailan siya naging isang uri ng batang doktor? Nagbibiro ka diba? At hindi, wala siya rito. Ang Rockefeller ingrate na iyon ay pinalayas sa bahay na ito. Hiniwalayan siya ng aming anak. Kung gusto mo siyang hanapin, maghanap ka sa ilalim ng tulay o kung anuman. Ano? Nagulat si Charles. Sino ka? How dare you call the legendary young doctor in useless? Sagot ni Beatrice, ano pa ba siya? Sigurado kayong naloko. Dapat mong putulin ang relasyon sa kanya. Noon lang, nakilala ni Claire si Charles at ang batang babae. Siya ay nabigla. Di ba nasa Ganoderma ka lang? Iniligtas ni Dr. Coney ang iyong anak, tama ba? Bakit mo hinahanap ang walang kwentang ingrate na iyon? Nagdilim ang ekspresyon ni Charles habang patuloy ang pang-iinsulto sa kanya ng dalawa. Paulit-ulit na sinisiraan ng buong pamilyang ito si Alex. Paano pa siya nakaligtas sa pamamahay na ito? Malamig niyang sabi, ang anak ko ay hindi niligtas ni Dr. Coney, niligtas siya ni Alex. Pumunta kami dito para lang magpasalamat sa kanya ng personal, at gusto namin siyang bigyan ng mansyon at kaunting sukli. Hindi ko inaasahan na ang batang doktor ay pinalayas mo. Kaya, patawarin mo kami. Pagkatapos noon, tumalikod at umalis ang pamilya ng tatlo sakay ng kanilang marangyang sasakyan, nagmamadaling umalis. Sina Claire at Beatrice ay napalingon sa isa't isa, na parehong puno ng hindi makapaniwala. Papa, bakit tinawag nilang inutil si Tito Alex? Hindi siya. Ang batang babae, si Zoe Carter, ay galit na nagpout. Siya ay halos 6 na taong gulang kaya siya ay lumalaki upang maging mas maalalahanin. Nakatakas siya sa kamatayan noong hapong iyon, salamat kay Alex. Noong nasa espiritu pa siya, ang tanging nararamdaman niya ay kalungkutan at lamig. Si Alex ay parang apoy sa taglamig, pinapanatili siyang mainit, kaya naman nag-iwan ito ng matinding impresyon sa kanya. Sumagot si Charles, hindi nila alam ang sinasabi nila. Dagdag pa ni Hailey, tulungan natin siya kahit papaano, kesa magkwento tungkol sa dalawang iyon. Tingnan natin, paano natin siya mahahanap. Nabalitaan ko pagkatapos ng aksidente ni William, naging vegetative ang asawa niya, nasa ospital na siya noon pa man. Sabi ni Charles, pumunta tayo sa pangunahing lungsod para hanapin si Cheryl. Noon lang, bumalik sa ospital sina Alex at Cheryl. Tutulungan sana ni Alex ang kanyang ina na makalabas sa ospital. Gayunpaman, naramdaman ni Cheryl na dapat manatili si Brittany ng ilang araw kung sakali. Umiti si Alex, hindi na kailangan yon. Mas pamilyar ako sa kalagayan ng nanay ko kaysa sa iyo. Inis na kinagat ni Cheryl ang kanyang ibabang labi at pinandilatan siya. Ako ang kanyang pangunahing manggagamot, paanong hindi ako pamilyar sa kanyang kalagayan? Bahagyang natarante si Alex sa tingin na ibinibigay nito sa kanya. He waved dismissively, but it's the truth. Hindi kinakailangang mas pamilyar ka sa kanyang kalagayan. Dahil lamang ikaw ang kanyang pangunahing manggagamot. Ibig kong sabihin, paano ito? Alam kong madalas kang magkaroon ng regla, ngunit hindi mo alam kung paano haharapin ito, hindi ba? Ano? Labis na napahiya si Cheryl nang mamula ang kanyang mukha sa isang maliwanag na kulay ng rosas. Nagkaroon nga siya ng period cramps kahit ngayon pa lang. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Naamoy ko. Hinawakan ni Alex ang kanyang ilong at tinitigan ang lugar sa pagitan ng kanyang mga hita. Ikaw, pervert. Sa sobrang hiya ni Cheryl ay kinuha niya ang isang file at ibinato kay Alex. Gayunpaman, madaling naiwasan ni Alex ang kanyang pag-atake, maaari kitang tulungan dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Biglang dumating si Charles at ang kanyang pamilya sa ospital. Nang mapansin si Alex, tumakbo si Charles at hinawakan ang kamay ni Alex. Dr. Rockefeller, natutuwa akong natagpuan kita. Bahagyang natigilan si Alex sa magiliw nitong kilos. Napagtanto kung para saan ang pamilya narito, umiti si Alex, nako, huwag kang magpawis Mr. Carter, hindi ito malaking bagay, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Nagsalita si Hailey, maaaring hindi ito malaking bagay. Para sa iyo, Mr. Rockefeller. Ngunit iniligtas mo ang aming buong pamilya. Kung may nangyari man sa aking anak,
hinding-hindi namin mararamdaman ang kaligayahan sa aming buhay. Kaya, narito ang isang maliit na regalo, mangyaring tanggapin ito. Mababa ang tingin mo sa amin kung hindi. Well, si Alex ay nasa isang mahirap na posisyon at bahagyang natigilan sa kanilang magiliw na kilos. Biglang niyakap ni Zoe ang hita ni Alex at sinabing, "Mister, 2 minutes were bad-mouthing you. Sabi nila hiwalay na rin kayo." Paglaki ni Zoe, papakasalan ni Zoe si Mister, okay. Ang inosenteng salita ng bata ay nagbago ng kapaligiran at lahat ay masayang tumawa. Hinawakan ni Hailey ang kamay ni Alex at tinulak sa kanya ang isang document bag, nakangiti, so it's settled. Mayroon lamang itong munting regalo. Sino ang nakakaalam? Baka mahihirapan ka na naman namin balang araw. Si Hailey ay medyo bata pa, sa edad na 27. Siya ay maganda at kaakit-akit na may mahusay na fashion sense din. Mukha siyang mature at kaakit-akit nang maabot niya ang rurok ng kanyang namumulaklak na kabataan at kagandahan. Gayunpaman, sa banayad lamang na pagpindot, masasabi ni Alex na may mali. Ginang, Carter, nakakaranas ka na ba ng insomnia kamakailan? Madalas ka bang nag-sleepwalk at nagkakaroon ng mga bangungot? Nararamdaman mo ba ang labis na pagod? Natigilan si Hailey, saka tumanggo ng husto, yeah. Hindi ko rin alam kung ano ang mali sa akin. Binabangungot lang ako, at, sa sandaling iyon, pinabayaan ni Hailey ang kanyang mga salita, namumula ang kanyang mukha. Nagulat si Charles, "Oh my dear, bakit hindi mo sinabi sa akin? At sleepwalking din. May sakit ka ba?" Naging kakaiba ang ekspresyon ni Hailey nang sumagot siya. Nagsimula lang ito ilang araw na ang nakakaraan, panaginip lang sila, walang malaking bagay. Nagsalita si Cheryl, "Can I try feel your pulse?" Napangiti si Hailey, "Oo naman." Ang batang si Dr. Coney ay sikat din sa larangan ng medisina. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanyang makatarungang pulso kay Cheryl. Makalipas ang halos kalahating minuto, pinaikit ni Cheryl ang kanyang mga mata. "Kakaiba yan, ang pumipintig na pattern na ito, paano mo ito napansin?" Tanong niya kay Alex pero ngumiti lang ito at nanahimik. Walang sakit si Hailey, may isang masamang nilalang na sumusunod sa kanya sa paligid. Naramdaman niya kaagad ang presensya nito nang hawakan niya ang kamay niya. Bukod dito, ang mga pisngi ni Hailey ay abnormal na. Namumula, ang kanyang mga mata ay pula, at mayroon siyang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tsaka parang ayaw magsalita ni Hailey tungkol sa mga panaginip niya kanina. Ang nilalang ay dapat na napakalakas na ngayon, pinahihirapan siya sa kanyang mga panaginip. Bahagyang napailing si Hailey, "Alex, masama ba ito?" Sumagot si Alex, "Hindi naman, tutulungan kitang maalis ito ng buo." Pagkatapos ay itinuro niya ang stool sa gilid, "Pakiupo dito, Mrs. Carter." Numati si Hailey at Sinabing, "Oh, you don't have to call me Mrs. Carter, you can call me Lawson. Or if you don't mind, you can call me by my first name, Hailey." Halatang pilit na nilalapit ni Hailey si Alex. Alex didn't put much thought into it. "Sige, maupo ka dito, Hailey. Ipapamasahe ko ng kaunti ang ulo mo." Naisip ni Cheryl, gamitin ba niya muli ang 13 acupunctures of hell? Gumagana ba ang paraang ito sa lahat? Nakatutok ang mga mata niya sa mga ito, na nakatuon sa mga galaw ni Alex. Gayunpaman, hindi ginamit ni Alex ang 13 acupunctures of hell kay Hailey. Sa halip, ginamit niya ang Bahiskara acupuncture mula sa serye ng Ghost Doctor sa Ultimate Book of Medicine. Mayroong 7 acupuncture points sa loob nito. Sa 7 puntos lang, mawawala na ang entity sa kanyang katawan. Nakaistilong damit si Hailey sa puting blouse at tight jeans. Mapatla at makinis din ang kanyang balat. Pagkaupo sa stool, siya ay tumingin na napakaganda at eleganteng. Pero, nakatayo sa harapan niya si Alex. Nakatitig sa kanya mula sa napakataas na anggulo, hindi maiwasan ng kanyang mga mata na gumala. Oh,